Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Lead us not into temptation. Lead us not into temptation, but deliver us from Magandang araw po ng Huwebes. Muli na naman tayong magbubulay ng salita ng Diyos. Ngunit bagong lahat, tayong lahat ay tumungo para sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sapagkat hindi kami mga karapat-dapat. Ganun pa man, alam namin na nais mong aming pagbulayan ang iyong mga salita upang mabigyan kami ng pagkakataon na maunawaan ito at matuklasan ang iyong damdamin para sa amin. Sa araw na ito, samahan mo kami sa aming pagbubulay-bulay, bigyan mo kami ng karunungan, ng katalasan ng isip, at hayaan mong maunawaan namin ang lubos ang aming pag-uusapan upang maging bahagi ito ng aming mga panuntunan upang kami ay makasunod sa iyo. Samahan mo kami ngayong araw na ito na nadarama namin ang iyong presensya, at nawa o Diyos, mapagpala kaming lubos ng iyong mga salita.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin sandali yung mga talata o isang talata sa Biblia na pagbabatayan natin ng ating pagbubulay-bulay. Mula po sa mga awit 101, talatang 7. Ang sabi rito, sa aking palasyo, yaong sinungaling, di ko papayagan. Sa aking harapan ang mapagkunwari, di ko tutulutan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos sa ating pagkarinig at pagkaunawa ng kanyang banal na salita. Sa isang pag-aaral kamakailan ay natuklasan na 15 bahagdan ng mga kababaihan ay nagtitina ng buhok. 38 bahagdan ang nagsusuot ng piluka. 78 bahagdan ang naglalagay ng eyelashes o ng eyeshadow. At 22% ang naglalagay ng peking eyelashes. 93% naman o 73 bahagdan ang naglalagay ng nail polish. Pero nung tanungin sila ng isang tanong, lahat sila ay pumapabor sa isang resolusyon na kinukundina ang pagbabalat kayo. How ironic this world is. Hindi tayo consistent palagi sa ating ginagawa at sinasabi. Mga kapatid, hindi po masama ang maging palaayos, lalo na sa mga kababaihan, upang sila ay maging maganda sa paningin. Ang masama ay kung sa pag-ayos natin, sa pagtingin natin sa salamin ay ganap nang nabago ang ating sarili at hindi na tayo halos yung nakikita ng natin sa salamin. Maraming mga celebrity o celebrities dahil meron silang pera ang maraming binabago sa kanilang physical na pangatawan. Ang iba ay nagpapabanat ng balat, ang iba ay nagpapatangos ng ilong, ang iba ay nagpapabawas ng puwet, nagpapadagdag ng dibdib, ang iba naman ay nagpapabago ng kulay. No? Ang isang sikat na ngunit na mayapa na nagpabago ng kulay ay si Michael Jackson. No. Marahil may mga bahagi ng kanilang pangatawan o itsura na hindi nila masyadong gusto, kaya gusto nilang pagandahin. At hindi naman talaga ito masama, maliban kung hindi na tayo ang nakikita natin mismo kapag humarap tayo sa salamin. At dahil dyan, para nating dinadaya ang ating sarili na maging kakaiba o maging iba, ngunit kung ano yung nasa salamin ay hindi siyang totoong tayo. Dun sa kasaysayan ni Adan at ni Eva ay meron tayong natutunan na ibang klase ng pandaraya. At ito yung serpent o ang ahas
na nire-representa si Satanas ay dinaya ang mag-asawang Eva at Adan para suwayin ang utos ng Diyos, para kainin ang ipinagbabawal na prutas. At ang sabi ng ahas o ng serpent, kapag ka ginawa nila yon ay sila yung magiging katulad ng Diyos. No? Matatagpuan natin yan sa Genesis 3:1-7. Pero bakit sila nakinig sa serpent? O bakit sila ay nakinig kay Satanas? Ang kanyang pananalita o ang pananalita ni Satanas, ang mga yun ba ay sapat upang sila ay magpalinlang na sinisimbolo ng ahas? Ano yung nakita nila na napaka-attractive para sa kanila na sukat maniwala sila kay Satanas, na noon lang nila nakita, samantalang ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng paraiso, at meron lamang siyang tagubilin sa kanila upang ma-enjoy nila ang kabuuan ng paraiso. Alam nyo, yung kasulatan ay sinasabi doon na si Satanas ay nilalang na maganda. Doon yun sa Ezekiel 28:12. No? At siya ay marahil sa kanyang kagandahan, siya ay bumagsak din doon sa katulad na tukso na ang pakiramdam niya ay siya ay Diyos. Kaya sabi niya doon sa Isaiah, I will make myself like God. No? Ang kagandahan ni Satanas ay mapanlin lang. Kung sakali bang kayo ay matukso, halimbawa sa isang babae o lalaki, ang kadalasan dito ay dahil maganda o gwapo yung lalaki, o kaya mayaman, matalino, mabait, mahusay magsalita. Ibig sabihin, kadalasan ang mga bagay na nakatutokso ay yung attractive sa atin ang dating. Maging tao o maging kagamitan yan. Kaya lamang doon sa kaso ni Satanas na nilinlang niya si Adan at si Eva, ay nagresulta ito ng pagbagsak ni Adan at ni Eva sa grasya ng Diyos. Dahil sa kanilang ginawang pagkatukso kay Satanas, kahit na wala naman itong tangible o maliwanag na naipakikita na mga bagay na magagawa niya o nagawa na niya sa kanila, ay pinaniwalaan nila ito
samantalang ang Diyos ay itinira sila sa isang paraiso kung saan nandun ang lahat at meron lamang siyang maliit na habilin. At marahil ay ito ang tiningnan ni Satanas na isang pagkakataon para i-deceive sila. Maliban sa siya ay believe sa kanyang sarili, ay nakita niya siguro na pwedeng madaya ang mga tao sa pamagitan ng pag-o-offer ng mga bagay na nakakamangha. Akalain mong ang sabi niya pagka kinain niyo ang prutas na ito ay magiging katulad kayo ng Diyos. Nakita ko na ganito ang kalagayan ng maraming tao. Kung mapapanood nyo sa television, maraming mga istorya ng mga tao na nadaya dahil sila ay naghahaman sa mga pangako. Merong nabudol-budol, merong na-fake sa pag-a-apply sa pag-abroad, merong na-peke ng isang peking doktor na di umano ay kayang patangusin ang ilong o ayusin ang pangangatawan ng isang babae. Maraming mga forma ng pandaraya na makikita natin ang pangkaraniwang katangian nito, kung matatawag na katangian, ay nag-a-attract ito ng atensyon o pagkagahaman ng isang tao, kung kaya siya ay nalilinlang. Ang ating panahon ay panahon ng maraming pandarayang nagaganap. Hindi lang sa pagitan ng dalawang tao, kundi pati sa sitwasyon. Katulad ngayon, maaaring ginagamit ni Satanas sa atin ang sitwasyong ngayon upang dayain tayo na huwag magtiwala sa Diyos, na wala ng kinabukasang darating, na hindi na matatapos ang pandemya. At tayo naman, mga mananampalataya, ay dumarating sa ating kahinaan dahil sa mga nararanasan nating pagsubok. At sa panahon ng ating kahinaan, doon pumapasok si Satanas upang aliwin tayo ng kanyang mga salita, upang dayain tayo at pangakuan tayo ng kung ano-ano na hindi naman niya kaya talagang gawin. Ang kagandahan kung gano'n ni Satanas ay ginamit niya para mandaya o manloko. At maraming tao yung may angking kakayanan, kagandahan, karunungan, pero ginagamit nila ang mga ito para makapandaya. At sa ating kasalukuyang panahon, marami sa atin ang nabibiktima dahil kapit sa patalim. Mahirap ang panahon, kinakailangang magpakatalino para makasurvive. Kaya dahil doon, kahit na
ang isang bagay ay alanganin, ay nagbabaka sakali na ito ay totoo, and in the process marami ang nadadaya. Si Haring David ay nadaya ng kanyang pagnanasa sa isang babaeng may asawa, si Bathsheba, na asawa ng isang sa mga general ni Haring David na nasa digmaan. Sapagkat siya'y nabighani kay Bathsheba, nagkaroon siya ng makamundong pagnanasa dahil nakita niya accidentally na naliligo, ay pumasok sa isip niya ang hindi magandang kaisipan. At dito marahil nadaya siya ng kanyang kahinaan. Alam ng kaaway kung paano siya aatakihin. At ganyan si Satanas, nag-iisip ng mga paraan o estratehiya kung paano lilinlangin ang isang tao. At nalaman natin sa istorya na sa panahon na si David ay biktima ng pandaraya ng kanyang pagnanasa, ay ipinadala niya ang general na asawa ni Bathsheba sa harap sa battlefront para mamatay. Hinayaan niyang mamatay si Urias para masolo niya si Bathsheba. Isa ito sa mga napakalaking pagkakamali na nagawa ni Haring David sa harapan ng Diyos. At tayo, kahit mga mananampalataya, kung minsan ay katulad ni Haring David, nabibiktima ng iba't ibang mga bagay. Maaring ang ating kahirapan, maaring yung lust o pagnanasa, maaring nagnanais tayo ng kapangyarihan, nagnanais tayo ng recognition, and in the process nakakagawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Nung isang araw ay kausap ko si Kuya Randy at nalaman ko na siya ay tinutulungan ni Pastor Arce para makapagpundar ng sari-sari store. At nagtatanong siya sa akin ng kung paano yung mga cash flow, ano yung mga estratehiya para maging matagumpay yung kanyang sari-sari store. Ako naman ay sinabi ko yung konti kong idea, bagamat maliit lang ang aking o maigsi lang ang aking pagkakataon noon na mag-operate ng sari-sari store. Nung ako ay bata pa, merong sari-sari store ang aking ina. At ngayon namang ako ay nagkaasawa na, nagkaroon kami ng maliit na tindahan ng bigas at saka itlog dito sa amin. So, meron akong kaunting idea na ibinahagi kay Brother Randy. At ang nakakatuwa, ang unang sabi niya sa akin ay hindi siya magtitinda ng alak, hindi rin siya magtitinda ng sigarilyo, na alam naman natin na siyang pinakamabili sa mga sari-sari store. At dahil dyan,
marami sa atin ang natutokso na magtinda kahit bawal. Halimbawa ay ng shabu. No, alam nating bawal pero dahil malaki ang pera dyan, marami nagbebenta niyan. Yung sigarilyo at alak, hindi naman bawal pero alam natin na nakakasama sa ating kalusugan ng mga yan. No. Maganda yung kaisipan ni Brother Randy sapagkat hindi siya nakatingin dun sa kung magkano ang magiging pakinabang. Nakatingin siya dun sa kung ano yung pleasing sa mata ng Diyos. Ano yung ititinda niya na hindi siya lumalabag sa kautusan ng Diyos. Marami sa atin ang natutokso sapagkat kailangan natin ang pera o meron tayong kailangan bilhin. Kaya pag may dumating na oportunidad, kahit na nakikita natin na hindi ito yung pinakatamang gawin para ma-please ang Diyos, ay natutokso tayo na mag-engage sa ganong klase ng gawain. Bagamat hindi ko masisi ng lubusan ang marami, ako ay nananalig na lamang dun sa panalangin ng bawat mananampalataya na ipanalangin ang bawat isa na magpakatibay para wag silang matukso at magtiwala sa Diyos na hindi sila pababayaan sa gitna ng kahirapan, basta maging tapat lang silang tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa ating talata at sa ko rin paalala sa inyong lahat, sabi sa Awit 101:7 na binasa ko kanina, sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan, sa aking harapan ang mapagkunwari di ko tutulutan. Galit ang Diyos sa mapagkunwari. Galit ang Diyos sa mga taong marupok at madaling matukso. Ipinagpapalit siya sa mga bagay na material na siya rin lang naman talaga ang nagbibigay. Paano po natin ipinipresenta ang ating sarili sa Diyos? Kapag tayo ba'y humaharap sa Diyos, halimbawa sa oras ng pagsamba, ipinipresenta ba natin sa Kanya at sa mga tao ang ating tunay na sarili? Alam nyo, doon sa nabanggit ko na noon yung tula na The Man in the Glass, no? Ang sabi doon ay, we can fool the whole world but not yourself, and I'm sure pati ang Diyos ay hindi natin madadaya. Pwede nating dayain ang ating kapwa, pagtakpan ang ating sarili, isikreto ang mga bagay o ilihim, at hindi na nila malalaman. Ngunit sa ating sarili, alam natin kung ano at sino tayo sa paningin ng Diyos. Hindi natin siya madadaya. Kaya yung sabi sa Romans 12 na
popular na binabasa natin. Ano ang sinasabi ron? Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Mga kapatid, ang tukso, ang pagbubalat kayo, ang pandaraya ay laging nandyan at inaabangan tayo sa ating kahinaan. Ang kailangan natin ay yung ganitong pagkakataon, magbulay-bulay ng kanyang salita, humingi ng tulong sa Diyos at manalangin, makisalamuha sa mga taong may paniniwala sa Diyos upang magkaroon tayo ng lakas na labanan ang pandaraya, ang tukso o temptation na dumarating sa ating buhay. Marami itong forma at ito'y dumarating sa sandali ng ating kahinaan when we are vulnerable. Pero panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang kanyang mga konkreto ng nagawa sa ating buhay kahit tayo ay hindi karapat-dapat. Hindi naman niya tayo talaga pinababayaan. Kaya walang dahilan upang ipagpalit natin siya sa mga bagay na pansamantala na naibibigay ng mundong ito. Kung magiging practical tayo sa buhay at isasakripisyo naman natin ang ating pananampalataya at relasyon sa ating Diyos, ano ang maidudulot nito sa atin? Ang sabi sa Bible, kung makamtan ko man ang buong mundo, ngunit mapahamak naman ang aking kaluluwa, ano ang pakinabang doon? Kaya mga kapatid, total alam naman natin na mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, tumutugon ang Diyos, hindi niya tayo pinababayaan kahit tayo ay makasalanan. Walang dahilan upang tayo ay matukso o magpalinlang sa mga bagay na nakikita nating maganda, ngunit nakabalat kayo pala upang tayo ay ibagsak at tayo ay ipahamak. Kung si Satanas ay nilikhang maganda, siguro nakakalungkot na yun ang ginamit niya sa halip na paraan upang tuksuhin ang tao o dayain ang tao. Sa halip na ipagpasalamat niya sa Diyos yung kanyang pagiging maganda, ay pinili niyang maging katulad ng Diyos na hindi naman pwedeng mangyari. At ang mahirap nito ay dinaya pa niya si Eva at si Adan sa ganun ding pagsasabi na magiging katulad kayo ng Diyos. Kaya ang nangyari kay Eva at kay Adan, kung ating pagpapatuloy ang pagbasa sa Genesis, ay sila ay pinalayas ng Diyos sa paraiso. Sa maganda nilang kalagayan dahil sa kanilang paghahangad o pagkagahaman sa ibang bagay pa, hindi pa sila nakontento sa ibinigay ng Diyos. Sila tuloy ay napahamak. At ito yung aking nais
ipuntos sa inyo mga kapatid. Sa mga panahong ito, naglipa na ang tukso. At dahil mahirap ang panahon, maaaring madali tayong matukso. Kaya kapit lang sa ating pananampalataya. Tiwala lang sa ating Diyos na tapat at mabuti, na hindi nagpapabaya sa atin. Ipresenta natin ang ating sarili sa Kanya, na isang haing buhay, banal at kalugod-lugod, na siya nating karampatang pagsamba. Nang sa ganon, malugod sa atin ang Diyos. At madama natin ang kahustuhan ng ating pangailangan, ang kapayapaan ng ating buhay, at ang katiwasayan ng ating pag-iisip. Amen. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, at ipinaalala mo sa amin na ang mga panahong ito ay panahon ng panlilindang, at marahil si Satanas ay gumagala upang hanapin ang mga tao na nanghihina upang lindangin. Sana po, O Diyos, ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan kaming lahat, at sa sandali ng aming mga kahinaan ay matulungan kami ng iyong mga anghel upang lumakas at maalala namin na ikaw nga pala ay sapat para sa amin, na ikaw nga pala ay tapat at hindi nagkukulang, at hindi kami dapat magpatukso sa mga bagay na maglalayo sa amin sa iyo, kahit na ito ay nangangako ng maganda para sa amin. Sana ay maging kontento kami sa kung ano ang ibinigay mo sa amin, upang ang panghawakan namin palagi ay ang aming pananalig sa iyo. Dear God, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, at tulungan mo kami na maging matatag sa pagharap sa mga tukso, sa mga pandaraya, maging matalino kami, magkaroon kami ng katalinuhang nanggagaling sa iyo. Ingatan mo po kaming lahat mula sa pandemyang ito. Gumaling na sana ang mundo mula sa sakit na ito at sa lahat ng sakit. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman, nasaan man sila, ano man ang karamdaman nila, at i-provide mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, lalo na yung mga naghihirap, yung mga taong nagdarahop. Gawin mo rin kaming instrumento upang meron kaming matulungan ng mga tao, upang matawiran nila ang panahong kasalukuyan, at madama nila na kami ay sinugo mo upang sila ay tulungan. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin, ito ang aming hinihiling, at alam namin ito ay aming tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At ngayon, sumainyo walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus, at ang gabay ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen.